Alright, thank you Nate for reminding me. Ayan, kwentuhan lang tayo saglit ha, para medyo mabilis. Okay, got it. Ayan. Aware po ba tayong lahat na yung cases po natin ng COVID recently is lalo pong tumataas? 'Di ba? Sobra pong tumataas ngayon ng COVID cases, pero ang tanong, takot pa ba tayo sa COVID? Kayo ba, takot pa kayo sa COVID? Ano ba yung mas nakakatakot maliban po sa COVID? Ayan. Hindi na po takot. Anong mas nakakatakot? Tama. Mas nakakatakot pong magutom. Iba yung wala kang mapakain sa pamilya mo. Magutom at ma-lockdown. Sana wag naman ulit, no? And wala akong kilalang pamilya na hindi naapektuhan during hard lockdown. Yan, may kakilala po ba kayo na nawalan po ng hanap buhay during hard lockdown? Nawalan ng hanap buhay, ang pasok instead na 6 days a week, naging 3 times a week na lang. Okay sana eh, no? Mahaba yung bakasyon, kaso yung 3 times a week na yon, 7 days a week ka pa din kakain, so yung budget mo kakapusin. Ayan, hi po kay Ate Michelle Beron, sabi ni Teacher Glenda. Yan, kaya karamihan ng hard lockdown, umaasa po sa ayuda na lang ng gobyerno. Marami actually mga pinahinto si COVID, gaya ng EDSA, si Cardo, Showtime, pero good thing, bumalik na ngayon, pati traffic sa EDSA nagbalik na. Marami pong nawalang hanap buhay, pati po negosyo, walang malaki at maliit na negosyo pagdating po sa COVID, sa ating pandemic. Yan, maliit at malaking negosyo, marami po yung nag-file ng bankruptcy, even Jollibee, Starbucks, and McDonald's, marami pong nag-pull out. Dito lang po sa amin sa District Mall, nag-pull out po yung Jollibee and McDonald's. Nalugi, in short. Ayan, hi to everyone. Thank you for the link invite. Hi, Ma'am Dory. Opo, send nyo lang po sa mga invite nyo. You are very much welcome po. Ayan, even yung ating pong lifestyle, binago po ni COVID. Ito po yung tinatawag na new normal. Hindi ka na pwedeng lumabas ng walang face mask. And war crisis. Ayan, aware po ba tayo na hindi lang po sa Ukraine, Russia ang ating gera sa ngayon? Meron pang nadagdag. May panibago tayong gera. Ayan, can you type kung saan po yung bagong gera ngayon? Bagong gera no? Sino po yung dalawang bansa ngayon na nagyegerahan? Yes, sabi ni Sue, China and Taiwan. Malayo, na medyo malapit, pero sobra tayong apektado kahit hindi naman tayong may gera. Bakit? Dahil po sa tumataas na presyo ng petrolyo. Pag tumaas po yung petrolyo, syempre lahat po ng mga commodities natin, lahat po ng ating mga goods, tinatransport po, kaya apektado po yun. Tumataas din po sila, especially yung ating mga basic commodities, tumataas. Gulay, bigas, di ba? Lahat na lang tumataas. At saka, makwento ko lang, no? Way back 2014, nung meron akong canteen catering business, ang bili ko po nun dati sa baboy is 100 pesos per kilo. That time, 110 lang po yung baboy sa palengke. Eh since nakukuha ko siya ng bulk, kaya medyo mura po ng 10 pesos. So, from 110, 7 years ago, ngayon, magkano na yung kilo ng baboy? Namamalengke po ba kayo? Magkano po yung kilo ng baboy? Meron pang isa, Israel and Palestine, sabi ni Fairy Jane Jose. Magkano po yung kilo ngayon ng pork? 360. So, mahigit times 3, correct? Ang tinaas po. That was only 7 years ago, imagine. So, paano kaya kung another 7 years? Baka magkano na yung presyo ng baboy natin? Baka nasa 700 na. Nako po. Magkano ang minimum wage earner ngayon? Kung Cavite ka, wala pang 400 pesos. Kung Manila, nasa 500 pesos plus, correct? Ang sweldo naman, tataas, 50 pesos lang. Napakaswerte na pag tumaas ng 100 pesos, correct? Ayan. Paano kaya kung 2 to 3 years from now, yung pandemic, tapos yung gera, dire-diretso pa din. So possible, magkakaroon ng another mga price hike, di ba? Magkakaroon tayo ng mga another, yan, tataas yung gasolina natin. Paano kung yung gasolina po natin tumaas po from yung ngayon po na nasa 60 plus, ulit, di ba? 60 to 70 naglalaro siya. Paano kung umabot siya ng 300 pesos per liter? Ang tanong ko po sa inyo ngayon, handa ba kayo? Tandaan nyo po ha, pag tumaas po yung presyo ng gasolina, gaano man yung tinaas niyan, ganoon din po yung itataas ng mga presyo ng bilihin natin. Magdodoble. Tanong ko po sa inyo, handa ba kayo? Kung umabot ng 300 pesos per liter po yung ating gasolina, ready ba kayo?
And can I see some answers? Hindi po. Ang hirap isipin, no? Samantalang kasi yung 100 pesos pa lang siya, nung kamuntik na mag 100, konting-konti na lang, kapit na kapit, hirap na po yung mga Pilipino eh, lalo na kung magiging 300 pesos per liter pa. Pero let me ask you some survey questions. Galing po to sa mga eksperto. Okay? Ang first survey question ko po here is, ano yung masasabi mo sa kinikita mo ngayon? Yan. Ulitin ko yung question ha. Ano ang masasabi mo sa kinikita mo ngayon? Kung ang presyo ng crudo natin umabot ng 300 pesos per liter. So, i-compare natin yung kinikita mo sa 300 pesos per liter na crudo. Okay? Number 1, sakto lang. Kahit 300 pesos per liter ang crudo, sakto pa din yung iyong kinikita sa ngayon. So, kahit wala kang gasolina, tandaan mo, apektado ka kasi tataas yung bilihin. Magta-times 2 yan, ta-times 3. Ikaw ba yung tipong sakto lang, kayang-kaya kahit pa 300 pesos per liter ang gasolina? Or number 2, may sobra pa. Masaya ka pa din kahit umabot pa ng 300 pesos per liter ang gasolina. Or number 3, gusto mo sana mas malaking kita kasi alam mo, hindi talaga sapat. Kung yung kinikita mo ngayon kung sakaling aabot ng 300 pesos per liter ang gasolina. So, nasaan po tayo dito? 1, 2, or 3 po? Ayan, ano pong mga sagot nila? 3, sabi ni Risa. Sabi ni Rosalie, 3. Mary Jane, 3. Si Jean, 3. Si Abby, 3. Si Lynn, pati na 3. So, halos lahat, no? 3 yung sagot. Okay. Talaga naman kasi, ang hirap isipin, yung 100 pesos nga lang, di ba? Sobrang nakakakaba na. Nung kamuntik na maging 100 pesos per liter ang gasolina. Okay, our next survey question is, kung ako ang masusunod, ang gusto kong kitain kada buwan ay, ulitin ko po yung question. Kung kayo ang masusunod, hindi po yung katabi nyo ha, hindi po nanay nyo, hindi asawa nyo. Magkano yung gusto mong kitain kada buwan? Okay, bibigyan kita ng example. Kunyari, ako po ay isang genie, nasa harapan mo ngayon. Tapos, sasabihin ko sa'yo, your wish is my command. Okay? Magkano yung gusto mong kitain kada buwan? Yan ha, kunyari, genie po ha, ang nagtatanong sa inyo. Magkano ang gusto mong kitain kada buwan? Your wish is my command. So, pili po tayo dito. From 1 to 5. And can I see some answers? From 1 to 5, nasan po sila dyan? Sabi ni Rosalie Manongsong, 5. Ni Risa, 5. Ni Sue, 5. Ni Tess Barker, 5. Siyempre, no? May genie na eh. Tapos, i-wish mo pa maliit. Hello? Eh kung ako meron akong genie, meron akong nakaskas na lampara, tapos may lumitaw na genie, tatanungin ako, ano ang gusto mo? Your wish is my command. Baka sabihin ko, lahat ng pera sa bangko, ibigay sa akin. Or, itong bahay namin, pakipuno ng ginto at saka diamonds. Pero dapat nasa labas kami ha. Baka mamaya malunod kami, di ba? Pero kayo, kung sakali, nasa harapan nyo yung genie, sa harapan nyo ngayon, ano yung i-wish nyo? Ano yung desire ng heart nyo sa ngayon? Yung sa tingin niyo na makakabuti sa buhay nyo, sa pamilya nyo. Hindi po yung 1 to 5 ang tinatanong ko. Kagaya ko, sinabi ko, di ba gusto ko yung bahay namin, punuin ng diamonds, tsaka gold. Siyempre, ang daming pera nun. Kayo, ano yung gusto ninyo? Pwedeng pa-type ko ano yung magiging wish ninyo. Personal wish sa genie. Dapat specific ha. Huwag sabihin na bahay at lupa, baka ibigay sa'yo bahay na bahay na nasa 20 square meters lang. Kumita ng 100 million buwan-buwan. Wow. Ayaw mo ng isang biglaan, Rosalie. Bigyan ka ng ng 100 billion. Iba yung iba. Wala ba kayong mini-wish? Wala ba kayong mga pangarap? Ano yung mga wish nyo? Magkaasawa ng sobrang ganda, sobrang sexy. Magkaasawa ng be a billionaire. So 1 billion ibibigay sa'yo, Risa. Kasi ang 1 billion is still a billion. Pira, 1 million pang puhunan. Ano ba yan? Ang liit naman ng iyong pangarap. Lynn Patina, 1 million lang. Genie na yung kaharap mo. Diba? Sabihin mo na sa kanya, agawin mo akong mas mayaman kay Manny Villar. O, bongga. Yung iba, wala bang mga dyan, mga gustong i-wish sa genie, malay nyo, makapulot kayo mamaya tapos hindi kayo handa. 100 billion, farm lots, 1 billion, sabi ni John Lloyd. Okay, salamat po sa pagsagot. Now, my next question is, since pinili nyo po yung 1 million,
Sabi ni Marie Chris, maging bilyonaryo. So, sino naman ang ayaw, di ba, maging bilyonaryo? Since pinili nyo po yung 1 million monthly, para saan? Para kanino? Bakit nyo gusto ng mas malaking kita? Yan po yung next question ko po sa inyo. Ayan, ganda ng wish ni Marites Barker. Farm lot with big house, with rest house, business with resto. Sa family, pamilya, para sa pamilya. Yes, of course, para sa pamilya, kaya natin gusto ng mas malaking income. Diba? Kasi gusto natin mabigay lahat or ma-provide yung family natin. Hindi lang basta ma-provide. Makita natin silang masaya, maginhawa, correct? Now, pinili nyo kanina, diba, is number 3 kung naalala nyo. Sabi nyo, hindi sapat kung ano man yung income nyo ngayon. Sabi nyo, kulang pa. Naalala nyo ba, number 3 yung sinagot ninyo? Bakit kaya? Kasi nandito pa po tayo sa survival mode. Ano ba yung survival mode? Ito yung hindi ka pa pwedeng patulog-tulog. Alam mo, pag hindi ka naghanap buhay, pwedeng bukas magutom ka. Pwedeng bukas hindi na makapag-aral yung anak mo. Survival mode. Bigay ko pong example. Ayan. Ang cycle po ng mga empleyado na tinatawag na rat race. Ano yan? So parang yung daga na tumatakbo, yung dagang Costa, nasa kulungan, takbo ng takbo. For 1 month, takbo siya ng takbo dyan. Tingin ninyo, meron siyang pupuntahan? Wala, di ba? Kasi dyan lang siya, paikot-ikot. Nandyan lang siya sa kanyang tinatawag na rat race. So ano ba yung cycle ng empleyado? Papasok, uuwi, matutulog, repeat. Pasok, uwi, tulog, repeat. Pasok, uwi, tulog, repeat. Yan lang po yung ginagawa ng mga empleyado. Kapag day off, ano pong ginagawa ninyo? Para sa mga empleyado dito, pag day off, ano po yung inyong pinagkakaabalahan? May empleyado ba dito? Type 2 nga kung merong empleyado dito. Type 2 please. Paki-type po 2 or 2. Kung meron po empleyado dito. Okay, anong ginagawa nyo, Miss Glenda, kapag ka inyong day off? Ayan, check natin kung anong ginagawa ng mga empleyado pag day off. Naglalaba. So, most likely, naglalaba, naglilinis ng bahay, natutulog, tapos kinabukasan, balik ulit sa employee cycle. Papasok na naman, uwi, matutulog, repeat. Paulit-ulit. Ano naman yung output nitong inyong pinagkakaabalahan, nitong inyong employment cycle? Ayan, bago po dumating yung sweldo, mangungutang. Bakit? Siyempre, kailangan mo ng transport allowance, food allowance, load allowance, tapos bago dumating ang sweldo mo, bayaran or due date ng Meralco, ng tubig, ng credit card, kakapusin, di ba? Mangungutang ka. Tapos, pagdating ng sweldo, magbabayad. Kakapusin ulit. Bakit halos lahat ng mga sinweldo mo, kalahati, pinambayad mo ng utang? So, kakapusin ka na naman ng allowance and darating na naman yung mga due date mo, yung mga bills. Correct? Yan po yung nagiging cycle ng empleyado at saka output niya. Do this or gawin mo ito for the next 20 years. Meron bang mangyayaring kakaiba? Tingin mo, yayaman ka kung magiging ganito yung cycle ng buhay mo? Yes or no? Ayan, sagot po tayo ha. Yes or no? Yayaman ba or hindi? Gawin po ito for 20 years. No. Opo, definitely no. Maliban kung ikaw ay presidente, vice-presidente, yun, meron kang chance. Pero kung ordinaryong empleyado ka, good luck. Good luck na lang yung masasabi ko. Ayan, kaya po, ang ginagawa lang po ng mga empleyado, parang ito po yung pinaka focus nila. Nagtatrabaho sila para po makakain, para merong mailagay sa hapagkainan. Para po merong pambayad ng mga bills, mga due date. Kailan po kayo magtatrabaho naman para sa pangarap nyo? Kailan naman kayo mangangarap? Yun po yung tanong ko. May pangarap pa po ba tayo? Meron pa ba? Yan, sa hirap ng buhay, di ba, minsan kinakalimutan na yung pangangarap. Minsan, simpleng pangarap nga lang, kinokontra pa natin eh. Gaya ng anak natin, minsan bitbit mo sa labas, tapos nakita si Jollibee, sabihin, ma, kain naman, kailan kaya tayo kakain sa Jollibee? So, yun yung tanong ng anak mo. Siyempre, bata yun eh. Naghahangad talaga yun or nagiging desire niya talaga na makakain sa mga pagkain na nakikita niya man lang sa TV or sa Facebook. Kailan kaya tayo kakain sa Jollibee, ma? Sasabihin mo, tumigil ka nga dyan. Jollibee ka dyan. Wala nga tayong pambili ng bigas, Jollibee ka pa. Nakita mo, pati pangarap ng anak mo, maliit na pangarap, inaano mo na kaagad, kinokontra mo na.
Ayan, pwede bang kahit ngayong gabi lang na ito mangarap tayo? Okay lang ba? Mangarap tayo kahit ngayong gabi lang. Ito po, according po ito sa survey. Sabi daw po, ang mga common Filipino talaga, or every Filipino family, every Filipino person, nangangarap po magkaroon ng sariling bahay. Yan. Ano ba yung sariling bahay na common na gusto ng mga tao? Ayan. According po to sa survey, ang gusto daw po may swimming pool, maraming kwarto, kasi di ba ang mga pamilyang Pilipino, malalaki yung pamilya eh. Ayaw pa maghiwa-hiwalay. Mahilig sa bisita. Yan, magpa-party daw sa rooftop. Tapos, yan, malaki yung bahay, malaki yung garden. Magkano kaya yung ganitong dream house na tinatawag? Ayan, dito po sa survey, sabi po at least maghanda ka ng 15 million pesos. Kung dito sa Cavite, pwede pa yan. Kung sa Manila, hindi na po pwede, pambili lang po ito ng lupa. Yan, nangangarap din po daw tayo ng magkaroon ng sasakyan. Anong sasakyan po yung nais po ninyo? Anong sasakyan po yung tingin ninyo na magiging nakaka-fulfill or nakakapagpaligaya sa puso ninyo kung sakaling mabibili nyo? Ito po ba ay sedan, SUV, sports car, or luxury car? Ano yung gusto po ninyong sasakyan? SUV, Fortuner. So, specific si Rosalie Malonsong, no? Sabi niya, SUV, Fortuner. Sabi ni Lynn, SUV. Chopper ba? Taray ni Sir Joey. Chopper daw. Why not? 'Di ba? Okay. Sabi po kasi sa ating survey, at least 2 sasakyan daw para sa kada pamilyang Pilipino kasi meron tayong coding. At least para pag coding, meron pa rin magagamit na isang sasakyan. Magkano kaya yung sinasabi ng survey na ihahanda natin para sa ating sasakyan? At least 5 million kasi magagas ka pa at saka syempre merong maintenance na tinatawag. Imagine, 'di ba, kung ikaw ay naka-sports car or luxury car, kahit pangit ka, kahit butas-butas yung damit mo, ang pogi mo, ang forma mo. Pagbaba mo pa lang ng sasakyan, sasabihin sa'yo ng mga tao, wow, ang pogi, ang forma. Pero akala mo ikaw yung sinasabihan, hindi mo alam yung sasakyan mo pala. Pero at least, 'di ba? Nasabihan ka ng pogi at saka maporma. Sabi ni Jane Harley Davidson Motor for Daddy. Wow. And kasama din daw sa pangarap ng bawat Pilipino ang magkaroon ng engrandeng bakasyon. So, bakasyon engrande. Yan. Saan po nila gusto magbakasyon? Asia, American, o Europe? Yan. Kung kayo po yung papipiliin, saan nyo gustong pumunta? Gusto nyo ba sa Japan? Gusto nyo ba sa Korea? China? Taiwan? America? Sa Europe? Russia? Yan. Saan po nila gusto? Asia, Korea? Sabi ni Rosalie. Saan pa po? American, Asia, Singapore, Europe, Turkey, Korea, Japan, Taiwan. O, di ba may Taiwan pa rin? Si Barker, Taiwan pa rin siya kahit may gera. Europe, Hong Kong, sabi ni Jonah. Ayan, kung tayo po ay magbabakasyon, halimbawa na lang Europe, kasi di ba Europe pinakamahal, tsaka ang grande. Kung magbabakasyon po tayo sa Europe, ano po yung gusto natin? Nagsha-shopping po tayo or window shopping? Shopping or window shopping? Pili po kayo. Shopping. Siyempre. Kesa naman tumutulo na laway mo dun sa tinitignan mo, wala kang pambili, di ba? Masarap yung nabibili mo yung gusto mo, correct? Okay. Anong gusto mo? Nasa Europe ka. Saan ka kakain? Jollibee, McDo, or fine dining restaurant? For the experience, di ba? Para, saan po kayo? Ito isa shipping. Pwede rin, shipping. Papaship na lang niya from Europe. Fine dining, of course. Diba nasa ibang bansa ka na, Jollibee pa rin hinahanap mo. Maging ano naman tayo, maging adventurous naman. Yan, shopping po, sabi ni iPhone. Joke lang yon iPhone. Alam ko naman na shopping yung sinasabi mo. Tapos, nasa bakasyon ka, Europe, anong gusto mo na tinutulugan? Nasa magandang hotel ka or naka-tent? Okay ba yun, naka-tent? Ang lamig-lamig. Hotel or tent? Hotel, of course. Kasama yung family or mag-isa? Magandang hotel. Kasama ba yung family nyo or mag-isa? With family, of course, di ba? Masaya kasing magbakasyon nang meron kang kakwentuhan, hindi yung ang ganda-ganda ng tanawin, tapos wala kang kausap na, uy,
Kakausapin mo yung katabi mo, hindi mo kakilala, ang ganda dito, no? Di ba, mami, pag-isipan ka pang snatcher nun or magnanakaw. Kasama yung family, sabi, yes, with family para masaya. So, sabi po dito sa survey, kung gusto po natin ng bakasyon en grande, ang budget po para dyan ay 1 million pesos. Yan. At eto po yung nakalungkot, kasama pa to sa pangarap. Pangarap din daw ng bawat Pilipino na magkaroon ng savings. Imagine, savings na lang, pinapangarap mo pa. Bakit kaya? So kung nakikita natin kanina, yung pinakita ko kanina yung employment cycle, di ba? Employee cycle, wala talaga silang nasa-save kasi labas talaga lahat, minsan kulang pa. Dito po, magsa-save po tayo kung tayo po ay meron ng liquid funds na tinatawag. Ibig pong sabihin nun, sobra-sobrang pera. Ayan, at least 10 million pesos daw po. Kasi, bakit liquid funds? Ayan, magbibigay po ako example Saan po ba tayo nagsa-save ng pera? Sa alkansya? Sa ilalim ng kama? Nililibing po ba sa ilalim ng lupa o sa bangko? Saan nyo po nilalagay yung pera ninyo pag meron kayong savings? Sa ilalim ba ng kama? Nag-aalkansya kayo, yung pulbos? O nililibing po sa ilalim ng lupa? Sa bangko, 'di ba? So ito po papakita ko lang po sa inyo yung isang bank account ko na hindi ko ginagalaw for demonstration purpose. Kasi gusto kong tignan kung ano po yung galaw ng pera ko sa bangko. Dito po ang kanyang initial na balance. Ayan, available balance is nasa ilalim, nasa left side, lower left is 53,000 and 53,236. Ayan, 0.49. Tapos ayan, nagkaroon naman ng interest na 0.69 centavos. Binawasan ng tax, 0.14 centavos. Tapos binawasan na naman siya ng 300 pesos sa hindi namin alam na dahilan kung bakit. Pero, nagkaroon naman po ulit ng interest, 4 na piso. Pero, syempre, may tax. Babawasan po siya ng 0.82 centavos. Ayan, ang total po na natira is 52,000. From 53,000, naging 52,000 po siya. Ang tanong, nadagdagan po ba yung pera ko? Yes or no? Nadagdagan ba yung pera ko? From 53, naging 52. No, nabawasan pa. So, ganun pala yun. Pag nasa bangko pala yung pera mo, hindi kumikita. Siguro, kahit ilagay ko to sa bangko for the next 10 years, magkano lang yung tutubuin nito, baka mabawasan pa. Correct? So, bakit nagbabangko yung mga tao? Nagbabangko po sila kasi ito po yung pinaka-easiest way para magbayad tayo, mga bills payment, mag-transfer sa mga binabayaran natin, di ba? Sa mga pinagkakautangan, mga stocks, diyan po siya nagagamit si bangko. Pero sino ang kumikita sa bangko? Pag yung mga common Pilipino, in-stock lang yung pera nila sa bangko. Sino po yung kumikita? Kung tayo po hindi kumikita, sino ang kumikita sa bangko sa iniiwan nating pera sa kanila? Yung bangko din, di ba? Ang laki ng patubo ng bangko. Pero ganun talaga business po yun Ayan, kaya hindi ko po sinasuggest na magbabangko kayo kung kayo po ay wala namang liquid funds. Kasi halimbawa, magkaroon kayo ng emergency. Normal ba na nagkakaroon ng emergency sa pamilya? Meron ba dito, isa sa mga listeners ngayon, na kahit isang pamilya dito na hindi pa nagkakaroon ng kapamilya nila na ospital? Meron ba dito? Kasi ako, ilan sa pamilya ko na ospital na. Mula nung bata ako hanggang ngayon. Kayo ba? Lahat ba kayo dito naka-experience na merong na ospital sa pamilya nyo? Oo, lahat 'di ba? Yung emergency ba, nalalaman ba natin kung kailan? Hindi naman 'di ba? Kaya nga emergency biglaan 'yan Even yung pandemic, hindi natin napaghandaan kasi wala namang nakakahula, correct? Ayan, halimbawa nagkaroon ng emergency. Tapos ang kailangang bayaran is 100,000. Ang pera sa bangko 52 lang. So mangungutang ka pa ngayon ng 48,000. Kasi 52 lang yung laman ng bangko mo Ang kailangan mong bayaran is 48. Pero actually, yung laman ng bangko mo, nakalaan siya talaga for emergency purposes. Doon ka naka-mindset na for emergency to kaya iniipon ko. Ayan, dumating ang emergency, 100,000 ang kailangan mong bayaran, mangungutang ka pa ngayon ng 48,000. Tapos sasabihin mo pa, ay mabuti na lang nakapag-save ako. At least 48,000 na lang yung uutangin ko. Maling mentalidad po yun Bakit? Pinaghandaan mo yung emergency. Pero hindi mo pinaghandaan yung future mo.
Okay? Paano kung tong 52,000 na 'to ginamit mo sa negosyo, pinaikot mo, alam niyo po ba na 'pag ginawa niyo po siya, inilaan po siya sa negosyo, yang 52,000 po, puwede po siyang dumoble within 4 months to 5 months. And then another 4 months to 5 months to 6 months, dodoble siya ulit. So from 52, puwede siya maging 100. From 100, puwede po siya maging 200. Now, dumating po, nagkaroon ng emergency, 100,000 pesos. Meron na bang pambayad? Kasi may 200,000 ka na, di ba? 100,000 yung kailangan mong bayaran. May pambayad ka na ba ngayon sa emergency na 100K? Meron, correct? Tama? Kasi pinagana mo or pinaikot mo yung pera. Pero kung naka-stock lang yan, wala. Hindi magmamagic yung pera natin sa bangko. Ayan, magkano nga yung ating total ng mga pangarap, yung nasa survey, yung bahay, yung sasakyan, bakasyon, tsaka yung ipon? Magkano yung total? 15 million plus 5 plus 10 plus 1. Tama, 31 million. Ito po yung tinatawag natin na simpleng buhay. Yan. Siguro sabi nyo, grabe naman simpleng buhay yan, 31 million, bakit wala ako niyan? Tanungin nyo po yung sarili ninyo kung bakit wala kayong 31 million ngayon. Kasi hindi po simple, alam nyo po kasi sa simpleng buhay, ang pagkakaalam po ng mga common Pinoy, simpleng buhay, makakain lang 3 times a day, walang nagkakasakit sa pamilya, tapos kayo ng love-love mo, sweet-sweet lang, hindi nag-aaway. Pero remember, pag wala kayong pamalengke, pag wala kayong pambayad ng ilaw, ng tubig, naputulang kayo, mag-aaway kayo kahit gaano nyo kamahal ang isa't isa. Maniwala kayo. Baka palayasin ka ng asawa mo pag wala kang maibigay na pamalengke. Hindi po simpleng buhay na yung anak mo na hindi mo mapakain ng maayos. Hindi mo nga mapaliguan o hindi mo mabilan ng vitamins. Hindi simpleng buhay na yung bayarin mo next month pa, pero tong araw na to hindi ka na makatulog, kakaisip pa paano mo babayaran. Ang tawag po dyan, komplikadong buhay. Ang simpleng buhay po, nakakain mo yung mga gusto mo anytime, anywhere. Simple. Nakakapunta ka sa mga lugar na gusto mong puntahan nang hindi mo kailangan mag-ipon. Simple. Nakakapamili ka, nakakapag-shopping, grocery. Lagay ka lang nalagay sa iyong push cart nang hindi mo kailangan gumamit ng calculator kasi nga po, ang buhay mo ay simple. Yan po yung simpleng buhay. Pero let us go back to reality. Kung 31 million ang simpleng buhay, paano ka magkakaroon ng simpleng buhay ngayon? 20,000 na income kung ikaw ay minimum wage earner. Yan, nag-OT, sobrang sipag. Pwedeng sa Manila po to, Manila rate. Tapos nakakapag-save ka 5,000 kasi matipid ka. Imagine 15,000 expenses mo per month. Kung meron kang pamilya, itong 15,000 na to, sobrang tipid na po niyan kasi nagabayad ka ng PLDT, diba, Meralco, pagkain, load, transportation, everything. Pati yung tuition ng anak mo, mga gamit sa school. Kasama mo dyan, ini-stretch. Nangungutang ka pa minsan, kakapusin pa. Kadalasan ng mga empleyado, nakasangla ang ATM. Nakasangla yung kung ano yung pwedeng isangla. Kung ito po yung kinikita ninyo at nakakapag-save ka ng 5,000 monthly, it will take you 517 years para makuha mo yung simpleng buhay. Ang tanong, buhay ka pa kaya niyan? Immortal ka ba? Hindi naman. Diba? Paano naman kung medyo mataas-taas yung sweldo mo? 100,000, corporate world. 64 years pwede mo makuha yung simpleng buhay kung nakakapag-save ka ng 40,000 monthly. Kung 250 naman yung sinasweldo mo, seaman na medyo may rango, 25 years makukuha mo yung simpleng buhay kung ikaw ay nakakapag-save ng 100,000 pesos. Ito naman yung napili ng karamihan, yung 1 million pesos monthly. Diba? Ito yung winish nyo sa Genie. Kung ito yung winish nyo sa Genie, halimbawa, nagawa nyo yan, and ang gastos nyo every month is 300,000 pesos, hindi na kayo 3 times a day kumakain, 10 times a day na, nakakapag-save ka pa ng 700,000 pesos monthly, it will only take you 3 years para makuha yung simpleng buhay. Nakukuha nyo po ba yung logic dito sa picture na to? Na pag mas malaki po yung income natin, mas mabilis nating makukuha yung simpleng buhay. Mas maliit po yung ating income kung tayo po ay nasa minimum wage earner, medyo kalimutan na natin talaga yung simpleng buhay. Medyo imposible. Now, ang tanong, kailan nyo gustong umasenso? This year or after 25 years? Kung kayo po yung tatanungin, kailan nyo gusto pong yumaman, umasenso? This year po ba or after 25 years pa?
Ayan, yung iba po, ano pong sagot nila? Sabi nila, this year. Yan. Pinaparealize ko lang po sa inyo na yung pangarap po natin, pwede naman siyang makuha. So, ipapakita ko po sa inyo mamaya kung paano. Di ba? Lahat naman gusto agad. Bakit mo kailangan maghintay ng matagal kung pwede namang mapabilis pala? Ang tanong, paano natin mapapabilis? Yun po yung question. Paano nga? Okay? Bibigyan ko po kayo ng mga pagpipilian para meron kayong idea paano nyo po mapapalaki yung inyong income. Una po, magpo-promote po kayo sa trabaho. Sa mga empleyado pong nandito, bukas po, bukas na bukas, puntahan nyo po yung boss ninyo. Sabihin mo, boss, I love you, boss. I-promote mo ako kasi gusto ko 1 million na sweldo para magkaroon ako ng simpleng buhay in 3 years time. Ano kaya yung sasabihin ng boss nyo? Sa tingin ninyo? Hindi kaya sipain ka? Number 2, mag-abroad. Kung kayo po ba, lahat po ng nakikinig ngayon ay mag-a-abroad. Sa lahat po ng nakikinig dito ha, kung kayo po ay mag-a-abroad, tingin po ninyo, papasweldohin po ba kayo ng 1 million per month ng inyong employer? Yes or no? Sabi ni Sis Vicky, you're fired. Si Sante daw, sabi ni Risa. No, hindi po. Okay, number 3, magsimula or magdagdag ng negosyo. Yan. Sino po ba ang mayaman dito sa Pilipinas or sa buong mundo rather? Yung mga empleyado or mga negosyante? Sino po ang yumayaman or mayaman? Empleyado or negosyante? Negosyante. So, business is the key, sabi nga ni Risa. Diba? Kung gusto mong umasenso, kung gusto mong yumaman, magnegosyo tayo. Pag tayo po ba'y nagnegosyo, meron po ba itong puhunan? Oo o hindi? Oo o wala? Of course, may puhunan po pag nagnegosyo. Yan, bibigyan lang po namin kayo, i-educate lang po namin kayo about business. Okay lang po ba? Ayan, huwag mag-alala po yung mga na-invite ha. Wala naman po itong pilitan. Alright? Makinig lang po tayo kasi baka meron tayong matutunan. So kung sa pagnenegosyo, kailangan pala may puhunan. So saan ka kukuha ng puhunan? Una po, gumamit ng savings. Kagaya ng sinabi ko kanina, kung yung pera mo, nakalagak lang sa bangko, hindi po siya kumikita. Might as well gamitin mo siya sa negosyo para mapaikot, para dumami. Kasi kahit ilubog mo yan sa ilalim ng lupa, ilagay mo sa ilalim ng kama mo for the next 10 years, hindi po siya dadami. Mauubos po yan. Pero kung inenegosyo mo yan, malaki po yung tsansa na yumaman po tayo. Number 2, gumamit ng credit card. Kung meron kang credit card, cash advance. Kung wala pong cash, okay? Kung walang savings. Number 3, mag-loan or mangutang. Saan po ba magaling ang mga Pilipino? Saan magaling ang mga Pinoy? Yan, kung alam nyo, trivia po yan, trivia. Sa pangungutang, di ba? Diyan sila mahusay. Minsan kahit hindi mo close, kahit hindi mo kakilala, kakatukin ka sa bahay. Ano, sis, baka naman, meron ka dyan, emergency lang. Ang tanong ko ngayon next, masama po ba ang mangutang? Masama bang mangutang? Ayun, tama sila. Sabi nila depende. Kasi dati ang sinasagot sa akin ay hindi. Meron namang ibang sinasagot oo. So, parehas yun, mali. Kasi ang sagot po ay depende. Ayan. Depende po kung saan ito gagamitin. Pero, by the way, bago po yan, tatanungin ko muna kayo. Alam niyo po ba na yung mga pinakamayamang mga negosyante sa Pilipinas, lahat po sila may utang? Halimbawa po, si Henry C., yung namayapang si Henry C. Pangalawa, si Manny Villar. Alam niyo po bang meron silang utang? Bigyan ko po kayo ng example Si Henry C., ang ginagawa po niya, pag magpapatayo siya ng bagong mall or bagong mga condominium, pinapangutang niya po yun. Iutang niya po sa bangko, tapos natayo yung mall, syempre, saan siya kukuha ng pambayad? Sa kinikita din ng kanyang mall, at saka kikitain ng kanyang condominium. Ang tanong, naglabas ba siya ng pera? Naglabas ba siya ng pera nung pinatayo yung mall, nung pinatayo yung condominium? Hindi. Di ba very smart? Nakapagtayo siya ng isang negosyo na wala siyang nilalabas na pera. Plus, ang mga negosyante po, pag sila ay naglo-loan or nangungutang, yung taxes po nila bumababa. Pangatlo, sila po ay merong sariling bangko.
So definitely, saan po sila umuutang? Sa bangko ba nila or sa ibang bangko pa? Siyempre, sa sarili nilang bangko, tama, kasi bangko din nila ang kikita. So parang double jeopardy, no? Pero wala tayong magagawa kasi nasa batas yan. Yan. Ang ibig sabihin nun, sila po ay smart, matalino. Yan. Nagiging masama daw po ang pangungutang kung ito po ay gagamitin sa luho, panghanda, or FOMO. Fear of missing out, yung ayaw magpahuli sa uso. At lalong-lalo na po yung hindi pagbabayad. Yan, masamang pangungutang po yan. Nagiging mabuti ang pangungutang kung ito po ay gagamitin natin sa income generating like business and investment. Kung dyan po gagamitin yung ating inutang, okay po yan, mabuting pangungutang po yan. Kasi alam naman natin, kung tayo po ay empleyado, napakalayo sa katotohanan na makakapagsimula tayo ng negosyo kasi nga, di ba, wala nga savings. So, paano makakapagsimula ng negosyo? Correct? Other than, kailangan nyo po talagang mangutang. Tama? O gagawa po talaga ng diskarte. Kung gusto mong magbago yung buhay mo, kung gusto mong yumaman, kailangan mo talaga po ng tamang diskarte. At saka, kung kinakailangan na mangutang, kailangan po siyang gawin kung gusto po magbagong buhay again. Ano yung nasa isip nating negosyo? Unang-una, lalo pag nagsisimula ka, tapos empleyado ka pa lang, kunyari, hindi po talaga negosyante ha, walang ipon. Ang gusto po syempre is small capital. Bakit? Kasi takot po sila sa risk. Syempre, minsan last money mo yan, or only money mo, tapos magne-negosyo ka. Iniisip mo agad, simulan ko lang ng maliit na kapital para malugi man, konti lang, hindi masyadong masakit. Imagine, nagsisimula ka palang magnegosyo, pero ang mentality mo, malulugi ka agad. Sobrang maling mentalidad, di ba? Dapat hindi ganon. So, halimbawa po ng maliit na negosyo is sari-sari store. Meron akong dating sari-sari store, 1998. Ang naging capital ko po doon is 50,000. Kasama na po yung mayor's permit. Medyo mura-mura pa po yung mga bilihan that time. Mayor's permit, tapos may pwesto ako, 3,500 po yung upa ko. Tapos meron na siyang mga estante hindi na ako bumili kasi dating tindahan din siya. So, konting renovation lang. Hindi pa kasama yung konting renovation. 50,000 po yung naging puhunan ko. Sa ngayon po, kung magtatayo ka ng tindahan, talaga, sari-sari store na merong pwesto at saka merong business permit, yung palang pong estante, nasa 20 mil na mahigit. Yung ref, nasa 20 mil mahigit. So, siguro, kakailanganin mo sa ngayon ng 100,000 pesos kung ikaw ay magtatayo ng sari-sari store. Magkano kaya yung kinikita ng sari-sari store? Malaki or maliit sa tingin ninyo? Maliit. Kasi centavos lang po ang kinikita ng mga sari-sari store. Kaya kung tayo po, minsan ay nakikisuyo, umuutang sa mga sari-sari store, please naman, bayaran nyo sila. Kasi, hindi po nakakayaman ang sari-sari store. Nagtsatsaga lang po yung mga taong yun. Para yung mga, imbes na konsumo po nila, nababawasan, nakaka-save sila. Kasi actually, hindi po pwedeng pangbuhay ng pamilya ang sari-sari store. Kung sa harapan ng bahay nyo lang, siguro kung pwede pa kung nasa palengke, yung talagang busy. Pero, ano din po yun, hindi po ganun kalaki talaga yung kinikita. Ang iba naman po gusto malaking kita. Kaya kailangan po nila malaking kapital. Halimbawa po ng malaking kinikita na negosyo, para hindi na kayo mag-isip, ako na yung magbibigyan ng example. Jollibee. O, libangan lang daw sabi ni Nate yung malilit na negosyo. Jollibee. Sa Jollibee kasi talagang malaki po yung kita. Araw-araw meron kang mga customer, di ba? Hindi mo na kailangan pa silang tawagin. Uy, dito kayo kumain. Uy, Jollibee ko to, friend. Magsiselfie ka pa. Jollibee branch ko tong sa kanto. Dito kayo kumain, ha? Di ba? May nakikita ba kayong mga may-ari ng Jollibee na ganon? Nagsiselfie, tapos nagkukumbida pa. Wala, di ba? Kasi meron na silang sariling market. Sila po ay kilalang kilala na talaga. So talagang pag yan ang pinasok mo negosyo, kikita. Kahit ang baby po, kilala agad si Jollibee. Dadaan ka lang kay Jollibee, dala mo yung baby mo, iiyak Jollibee. Gusto agad Jollibee. Naaamoy pa lang si Jollibee, alam na. Ang kapital po, malaki po ba o maliit? Sobrang laki. 140 million po ang kapital ng Jollibee. Yung kanyang franchise pa lang po is 40 million na. Karapatan pa lang po yun na gamitin po yung pangalan ni Jollibee. Wala pa yung building. Wala pa yung laman na, yung loob ng mo. Yung mga manok, yung mga equipments mo, wala pa yung mga mesa. So maghahanda ka ng 100 million mahigit. Ang tanong, meron ba tayong 100 million? Di ba? Wala. Okay. So mataas din ba yung risk kapag ikaw ay nagtayo ng isang Jollibee branch? Yes, mataas ang risk. Yung recent pandemic na walang nakahula,
Walang nakapag-predict. 'Di ba? Ang daming mga Jollibee branches ang nag-pull out, even Starbucks and McDonald's. Ang iba naman ayaw pong maglabas ng kapital. It's either walang pera, walang-wala talaga, or sobra po yung takot na tinatawag. Or pwede din po na ang gusto po, puro kabig lang. Yun, may kilala ba kayong gano'n ng mga tao ang gusto po kabig lang? Ang tawag po doon is buraot. Ayan, di ko na lang nila kasaan. So sila po kasi, ang gusto nila, kikita lang sila nang wala silang ginagawa, wala silang nilalabas. Ayaw kasi nila ng risk, ayaw nilang napapahagod. Ngayon, sabi nga sa Law of Universe, kung ano po yung itinatanim natin, yun din po yung ating aanihin, di ba? So nagtanim sila ng hangin, ano yung kanilang aanihin ngayon? Sa tingin po ninyo, ano nga anihin nila? Hangin po yung itinanim. Ano nga anihin? Tama, hangin din. Diba? Yan, meron po akong sari-sari store before. 50,000 po yung naging puhunan ko dyan. 1998. Sabay po nitong parlor, 250,000 pesos. Then, nagkaroon ako ng food service business, catering, and canteen. Ang puhunan ko po dyan is 700,000 pesos. Malaki po ba or maliit? Yung puhunan, 700, 250, tsaka 50. Eksakto no? 1 million. Malaki or maliit? Malaki. Opo, hindi pa po kasama yung effort ko dyan kasi for 14 years, inoperate ko po yan, yung mga business na yan. Ngayon, sino bang pwedeng matanong dito? Si Joey. Ayan, pwede ko bang makausap si Sir Joey? Teka lang, hanapin ko siya. I-unmute kita, Sir Joey. Padre Pio Joey. Hello, Sir Joey. Babae ba lalaki? Yes Ah, po, ma'am. Ma'am. Miss Ana nga ba pangalan? Opo. Miss Ana, halimbawa, business mo po ito. Ito yung catering business, yung pong salon, at saka yung tindahan. Opo. For 6 months to 1 year, ino-operate mo siya. Nagbabayad ka ng pwesto, nagbabayad ka ng mga tao, and then, hindi siya kumikita, anong gagawin mo? Close ko na po, ma'am. Yun, eksakto. Yun din po yung ginawa ko. And halimbawa, Miss Ana, after a year, sabi mo, subukan ko kaya ulit, itry ko ulit, buksan ko ulit. Pag binuksan mo po ba yung negosyo na yan, maglalabas ka ulit ng puhunan? Hindi na po, ma'am. Konti na lang. Dahil kasi may mga gamit ka na eh. Opo. Kung nandiyan pa rin po yung mga gamit, tama? Opo, opo. So definitely, maglalabas ka pa rin ng puhunan. Opo, maglalabas ka pa rin. Ayan. Thank you po, Miss Ana. Okay po. Thank you. Ayan. Yan po yung disadvantage kapag tayo po ay nasa traditional business. Every time na tayo po ay magtatayo or magpuput up ng business, talaga po maglalabas tayo ng malaking puhunan. And akala nyo po ba or tingin nyo po ba itong 700,000 pesos na to na nilabas ko, diyan na po siya nag-stop? Kinabukasan wala na ba akong lalabas na puhunan? Meron pa din kasi anong iluluto ko kung hindi ako mamamalengke, tama? So everyday, maglalabas ako ng puhunan talaga niyan, paikot-ikot, pambayad ng empleyado, pambayad ng bills. Now, ayan, ito po yung napala ko sa pagnenegosyo. Hindi kumikita. Maswerte na ako kung kumikita yan ng 10,000 a month. So wala pa akong cook, ako din yung nagluluto. So wala pa akong sweldo sa sarili ko. Ayan, sakit, stress, at utang. Yan po yung mga napala ko. Now, ayan, what if meron po kaming ipapakita sa inyo, kaya po kayo na-invite. Ayan, gusto po namin i-share sa inyo yung aming business. Maliit lang po yung kapital. Yan, very good ba pag maliit ang kapital? Check po ba yan sa inyong lahat? Tapos, yung return po or kita is malaki and wala pong risk. Yan po yung good news sa inyo. Ayan, start na po tayo. Kanina po nagkwentuhan lang tayo eh. So mag-start na tayo. Okay lang ba 15 minutes tatapusin ko? Type yes, kung okay lang. 15 minutes and 4 hours. Joke, saglit na lang po talaga. Ayan, ang aming po main office is located at Pasig City. MCOR po yung ating company. Ito po yung mga may-ari. Kung alam niyo po yung BGC, Bonifacio Global City Metro Walk, part owner po sila nun. And dealer po sila ng mga imported luxury cars. Meron po tayong partner doctors na libre po yung consultation na. Sila po ay mga talagang mga professional doctors. Sila po ay consultant sa St. Luke's, BGC. Na pag nasa main office po natin sila, ina-advise po tayo ng customer service kung gusto natin magpa-consultation sa kanila. Libre po yan pag tayo po ay partner M4. Even our family po, libre.
Dadalhin nyo lang sa office natin, i-schedule lang po ng appointment. Yan, ito po yung reason bakit po ako napasali sa MCOR because of 24 alkaline C. So bukod po sa non-acidic po siya, FDA approved and halal certified, yan affordable kasi everyday naman talaga nagba-vitamins kaming pamilya. Importante sa akin ang health. Sa inyo po ba importante ang health? Kasi naniniwala ako pag hindi po ako healthy, paano ako makakapagluto? Paano ako makakagawa ng pera? Wala pong nanay na gusto na may sakit. Tandaan nyo yan. Diba? Paano ka makakapagwalis ng bahay kung yung paningin mo parang lumilindol? Ang hirap, correct? So, importante sa akin na nag-vitamins. Isa pa, paano kung yung mga kasama mo sa bahay may sakit? So, kahit hindi ka may sakit, may stress ka pa din kasi kailangan mo sila ipa-check up. Pag chinek up, bibigyan ka ng reseta, gastos. Maliban sa gastos, stress ka pa. So, para walang stress, kailangan healthy. So, importante po sa akin na nagwa-vitamins. Ayan, and meron po siyang therapeutic claims. Ibig sabihin, maaari po siyang gamitin panggamot. Ka-level po niya or kahalera ang Biogesic, yung mga Tempra, Constant. Siya po ay labeled as home remedy products. Ibig sabihin, drug po siya or gamot. Hindi po siya ordinary vitamins. Kasi hindi po siya no-approved therapeutic with therapeutic claims po siya. Pero kahit po siya ay considered as drug or gamot, sobrang safe po niya. Maaari po siyang gamitin kahit po ng buntis, nagpapadedeng nanay, baby, bata, bagong opera, senior citizen at mga may iniinom na mga maintenance medicines. Ganyan po siya ka-safe. Wala po siyang contraindications. Nandito din po siya sa MIMS. Ito po yung drug reference or pinaka-holy bible ng mga doktor. Na hindi po sila pwedeng basta-basta magreseta ha, unless nandito po sa MIMS. Yan, ganyan po siya ka-safe. And ipapakita ko po sa inyo ngayon ang demo ng aming presidente, si Michelle Edman, kung gaano po ka-powerful, gaano po kagaling ang ating 24 alkaline C. Ayan, 5 minutes po to. Please watch this. It's a non-acidic vitamin C na ang brand niya is 24 alkaline C. So it is a sodium ascorbate form. Kasi dalawang klase ang ang vitamin C. Isang acidic, isang alkaline. Eh usually tayo, naturally, acidic na tayo. Kaya yung iba parang takot silang uminom ng vitamin C. Lalo na ngayon. 'Di ba? Kasi with the pandemic, ang panlaban talaga is pagpapataas ng immune system. 'Di ba? Tsaka ang kasi, kailangan talaga natin ng vitamin C kasi as a human being, I'm talking to Vice. Tayong apat. Alam mo ang tao, ang labanan ngayon, to see is to believe. Diba? Hindi na ngayon naniniwala ang tao na pag porket magaling ka magsalita. So hindi na totoo yung Google is real? Oo, hindi na. Ngayon, gagawin nating demonstration kasi majority ang alam lang ascorbic acid. Tapos ito, hindi siya pwedeng inumin ng mga bata. May drops, di ba? At saka sisikmurain sila. But as we grow older, we expose ourselves Nauubos yung alkaline sa katawan. because of the acidic na mga pagkain like rice, pasta, sala. So, anong kailangan gawin? Acido! Ang kailangan gawin is to neutralize the acidity. Okay. Yeah, neutralize. Bakit? Kasi kapag mas acidic yung katawan natin, we are much more prone to chronic diseases and cancer. Yan. So ngayon, this is a simple demonstration na ipapakita natin. So ito, basically, this represents our body. Diba? Okay. Because our body is composed of, at least Water. 70% water. This is a gadget na nakasaksak din. Okay, so ito pang test ng electrolytes. Okay. Ang electrolytes, yun yung nagbibigay ng energy. So Yes. kapag tayo nag-LBM, kaya tayo nangihina kasi lumalabas yung electrolytes. Pag nagsusuka ka, Yan. pag lasing na lasing ka. Oo. So, iti-check natin ngayon kung meron siyang energy. Tingnan natin kung meron siyang energy. So, wala. Kasi kung meron, makakakita siya ng electrolytes, iilaw siya. Okay? Dito lang yun. Hindi naman. Kasi ba kuryente na kayo siya? Oo. So, para malaman mo kung gumagana, I have to press yung green button para magdidikit yung Dali, sagutin mo! Sagutin mo na tayo! Oo, kami none of the above? Okay, so gagawin ko, ito yung dalawang klase ng katawan natin. Yung isa lalagyan ko ng 24 alkaline C. Alkaline. Salita po na. Yan. So kung makikita natin,
stir natin siya, crystalline form, okay, not even powdered form. Kaya walang nakalagay dito na no approved therapeutic claim kasi it has therapeutic effect. So, ito naman yung ascorbic type, yung acidic type. So, kung makikita nyo, kahit hindi ko i-mix, may naiiwan. So, dinuro ko na lang siya kanina. So, ito kahit anong gawin mong pag-mix, hindi siya matutunaw. Hindi matutunaw. Ang tawag ko yung nakikita nyo, that's the binder, that's the starch. Para maging tablet siya. So, hindi siya pure. Extenders, no? May extender. Alam mo. Galing mo! Okay, so, ito yung kanina, Oo. wala tayong nilagay. Parang katawan, walang iniinom na vitamin C. Walang So, energy. wala siyang energy. It's a dead water. Oo. Ito, vitamin C din. Tingnan natin. Ay, meron. Oo, meron, di ba? Kasi vitamin C eh. So, may energy, may electrolytes. So, medyo Di ba? So, tingnan natin kung meron sa 24 alkaline. Geraldo, may sagot na kami! Alkalay lang! Alkalay! Yung mga kontador natin busa! Di ba? Pero syempre, again, to see is to believe. How will you prove na talagang alkaline siya or acidic, di ba? Nung ano tayo, nung nag-aaral pa lang tayo nung high school, di ba may chemistry? Yes. Litmus paper to check kung if yung laway mo acidic or alkaline. So, paano malalaman? Mag-change yung color. Pag yellow, acidic. Pag blue, alkaline. Okay, so eto, instead of litmus paper, litmus liquid yung ginamit natin. So, tapak-tak natin siya. Hindi ba chicken oil yan? Or may ano na yun? Or may chicken oil? 1, 2, 3, 4, 5. And then, 1, 2, 3, 4, 5. Gusto mo yung mga baso? Gusto mo yung mga baso? Yung magtiniwalas? Ayun. Ang galing! Hindi mo kaya? So, diba? So, anong sabi ng science? When your body is acidic, you are much more prone to chronic diseases and cancer. Yes. Pero, pag ang katawan mo naman ay alkaline, you can stay away from any chronic diseases and cancer, including na yung mga viruses na kumakalat ngayon. Okay. Ito naman, Ano yan? Povidone iodine. Ito naman, this one will represent yung mga toxins na pumapasok sa katawan natin. I want you to imagine na ito yung katawan mo. Nung pinanganak ka, sobrang linis pa niya, di ba? Kasi hindi ka pa exposed sa kung ano man. Pero as you grow older, ang nangyayari sa'yo, kumakain ka na ng mga acidic type na pagkain. Like rice sa umaga, rice sa tanghali, rice sa gabi. Merienda mo, tinapay, acidic din. Kumain ka ng spaghetti, kumain ka ng mga cup noodles. Di ba? Nagpuyat ka, na-stress ka, kasi wala kang pera dahil sa pandemic. Di ba? Tapos nag-vlog ka, walang nanonood. So, eto na ngayon ang nangyayari sa katawan natin. Anong gagawin mo ngayon? Okay? Hindi kaya, lalo na pag ganyan. Don't worry, may kasagutan, di ba? So, ano gagawin natin? Kailangan na natin ng external help. Okay, which is 24 alkaline C. Okay, pag walang sakit, okay, lalo na ngayon with COVID, pag ginugol mo siya, at least 3,000 milligrams of vitamin C, whatever brand. Pero, ang maganda niyan, ang vitamin C, wala siyang overdose. Provided na sodium ascorbate. Oo. Ito na. Watch and learn. Okay, so... ito na. So, ito na yung katawan mo. So, ito na yung iinom ka na ng 24 alkaline C. So, ang gagawin mo lang, inom ka lang, tapos... Ikot-ikot na. Hindi ko na nga i-stir eh. Ito na lang gagamitin mo. Magic! Magic! Of
mo to, maamoy mo pa rin yung povidone Hindi nyo po iodide. kayang inumin. Hindi nyo kaya. Dahil wala siyang butas. Pero buti na lang, syempre dahil tao tayo, okay? Andyan pa rin kasi yan eh, kasi kailangan lumabas. Di ba? Eh tayo, may butas. Ibig sabihin, nawawala kasi na-i-release. Ayan! Ito naman yung may expect. Mapupuna mo, pag uminom ka ng 24 alkaline C, kung dati-rati hindi ka gaanong pawisin, ang way niya ng pagdi-detoxify sa'yo is magiging pawisin ka. Pawisin or iin, di ba? Yung ganun. Yes! Pagka inumin mo nito, wala pang 20 minutes, magsi-CR ka. Because that is an indication na na-absorb na ng katawan mo. Ito ba mas maganda? Kasi, mas masarap ang tulog mo. Ramdam na ramdam mo na yung masarap ang tulog mo. Kailangan na. Gusto namin yan. Oo. Saan yung bibili? Ayan. Magaling po ba yung video? Yung demo, I mean. Ayan. Naintindihan naman yung demo natin? Magaling po ba si Pres? Yes or no naman dyan? Hello guys, nandiyan pa ba kayo? Ayun, sabi ni John Lloyd, yes. Ni Fairy June, yes. Ayan, thank you. Ayan. Hindi lang po 24 alkaline C yung ating products ha. Meron din tayong 24 green cafe and 24 green choco. Non-acidic po siya, safe for all ages. Pampatangkad, pampatalino. Mataas po yung antioxidants niya. Ibig sabihin po, maganda siya. Especially kung tayo po ay diabetic, may hypertension, heart ailments, even certain types of cancers po. Maganda po yung ating mga cafe and choco kasi herbal nga po eh. So, pag tayo po ay nagti-3-in-1 lang, so medyo delikado po yun ha. And wala po siyang sugar. Siya po ay sweetened by stevia. Then we also have 24 Green Restore kung kayo po ay gusto nyong mag-lose ng weight or kasi pwede po siyang pang detox. Pero actually, pwede din po siyang pampataba sa mga bata. So, very contradicting. No? Ano yun? Kasi po, ang 24 Green Restore po, naglilinis po siya ng bituka natin. Pati po yung ating gallbladder, iniingatan niya. Makakaiwas po tayo sa colon cancer. Remember po, yung maduming colon po, yan po yung mother of all sickness. Lahat po ng sakit makukuha natin pag madumi po yung ating colon. Diyan po lahat nagsisimula. And, ayan, ang maganda pa po sa kanya, ang isang sachet po niya, equivalent po siya sa 2 kilos of vegetables. Pwede po siya for all ages. Kasi po, napaka-healthy po o 2 kilo ng gulay po yung kanyang katumbas. At ang lasa po niya, hindi po siya lasang gulay. Taste like cucumber lemon, masarap po ang lasa niya. So meron siyang barley, wheatgrass, goji berry, and sweetened by stevia. So meron din siyang mga natutulungan ng mga certain types of cancers. It also helps lower cholesterol levels po, especially yung mga blood cholesterol po natin. Then we also have 2430 antimicrobial hand sanitizer. Kung tayo po ay nag-alcohol, very good po, okay po yan. Pero ang alcohol po effective lang kapag ito po ay basa. Kapag tuyo na po yan, balik po yung mga virus and germs. Ang 2430 po, 24 hours po protected tayo from viruses and germs. Kahit maghugas pa tayo ng kamay up to 8 times. Para kang merong invincible gloves, ganun siya kagaling. So, diba, mas tipid kasi hindi ka kailangan lagay ng lagay. Isang spray lang, okay na siya for the whole day. At pag in-apply nyo siya or pinahid nyo sa mga gadgets like laptops, cellphones, doorknobs, or kahit saan, 30 days po safe from virus and bacteria po yung mga yan. And it has the same technology na ginagamit po para i-disinfect po yung NASA, spacecrafts, and offices. Then we also have 24 Alka White. Ito po yung ating glutathione. Pag sinabing glutathione, ang alam natin is pampaputi. Actually, hindi po. Siya po ay ating master detoxifier. It helps minimize melasma also, pampabata, pampakinis, pampaputi. It's a fat burner po also kasi yung Camellia japonica po na na component patented from Japan, kahit kumain ka ng only rice, hindi po siya nako-convert into fats. Nababurn po siya, gawa po ng ating Camellia japonica. So now, hiiwasan po yung pagtaba. And alam niyo po ba, trivia lang, na every time po umiihi tayo, yung vitamin C po sa katawan natin, na ininom natin, nare-release. So ang ginagawa po ni 24 Alka White, nire-recycle niya po yung vitamins na nasa katawan natin up to 30 times. Ibig sabihin, bago mawala yung vitamins sa katawan natin, 30 times po natin kailangan umihi. As in, ganun siya kagaling. So maganda po siyang i-combine sa ating pong 24 Alkaline C and ating pong 24 Green Restore kung gusto po nating mag-detox.
And we also have sabon, all naturals, walang halong chemicals, instant botox effect, instant whitening effect din po siya. Pampabata, pampaputi, pampakinis para po hindi po agad tumanda at maging soft, smooth po yung ating balat. Then we also have Keto Life Coffee and Keto Life Choco. Sa mga gusto pong magbawas talaga ng timbang, ayan, ito po ang ating product na para sa inyo kasi fat burner po siya. It promotes good digestion. Kaya po tayo tumataba, yung ating pong hormones hindi na po balanse. So yun po yung nagiging trabaho ni Keto Life. Instead na kayo po ay magba-breakfast, lunch, or dinner, so alin man po doon, pwede po kahit yung tatlong yan, hindi kayo mag-take ni any meals, and Keto Life Coffee or Choco lang po yung inyong iinumin, busog na po kaagad kayo. Ang kagandahan po niyan kasi, ano po siya, complete meal. Hindi niyo na kailangan pang kumain ng kahit anong food. And it produces energy, hindi ka manghihina. It also prevent chronic diseases kasi pag tayo po ay overweight, yung mga internal organs po natin nahihirapang mag-function. Doon po tayo nagkakaroon ng problema or komplikasyon kapag tayo po ay sobrang taba. Yan, lahat po ng products ng M-Core ay napakaganda, awarded and sealed as super brands. Ibig sabihin, best among the best, super quality. So pag maganda po yung produkto, meron din po siyang magandang negosyo. Diba? Okay lang po ba na tayo po ay mag-business? Sabi nga, diba kanina, diniscuss natin kanina kung gusto mong yumaman, gusto mong umasenso, gusto mong magbago yung buhay mo, business is the key. So okay lang ba? Paminsan-minsan, tayo naman ang kumita. Hindi po tayo yung laging nagkokonsumo or bumibili. Diba? Sabi ng iba, kaya mo pala ako in-invite dito pagkakakitaan mo ko eh. Diba? Gusto mo lang kumita sa akin eh. Okay, kung ayaw nyo pang pagkakitaan kayo, pag uwi nyo ng bahay, o nasa bahay kayo ngayon, patayin nyo agad yung ilaw. Kasi kikita po yung Meralco sa inyo at wag na wag po kayong magbubukas ng tubig. Kikita po kasi ang nawaasa. And wag din po kayong mamamalengke o pupunta sa mga grocery kasi kikita po yung mall sa inyo, kikita po yung mga tindera. Tama? Ano ba yung mas maganda? Bumibili ka or kumikita? Gusto nyo ba lagi na lang kayong bumibili? O gusto nyo kayo din po naman ay kumita? Nasaan po kayo doon sa puntong to? Kumikita, of course, di ba? Kayo po, pag bumili ba kayo ng vitamin sa Mercury, tingin ninyo, kikita kayo? Hindi naman, di ba? So, it's about time na kumita naman tayo. Okay ba yon? So, yun po yung ituturo namin sa inyo. And bibigyan namin kayo ng magandang idea kung paano nyo po gagawin ang business effectively and ng madali. Ayan, ito po yung ating low-end package or pinakamababang package. Ito po yung pinaka-affordable para po sa mga gusto mag-trial, yung po talagang mga medyo short or tight sa budget. Meron po tayong mga business package for them. So ito po yung ating immune booster mini set and slimming and beauty mini set. So ano ba yung mga inclusion yan? Meron siyang M-Fly system, loading services, plus 5,000 worth of discount vouchers. Ang laman po ng package na to, yung product po na inclusion na nasa loob niya is not more than 4,000 pesos po yung value. Magkano yung package? 5,000 pesos. Okay lang ba, wag natin pag-usapan kung ano po yung inyong ilalabas na puhunan? Ang pag-usapan po natin kung ano po yung ibibigay sa inyo ng 5,000 ninyong puhunan. Okay lang? Ano po yung babalik sa inyo? Ayan, halimbawa, sino bang may example rito? Si Miss Aileen. Miss Aileen, halimbawa, kumuha ka ng package. Nagustuhan mo yung product natin kasi nagwa-vitamins naman kayo ng family mo. And then sabi mo, sige nga, gusto ko rin kumita, try ko kaya. At least, mababa lang naman yung puhunan eh. Wala namang mawawala and hindi siya nakakahira, 5,000 lang. Okay, nag-avail ka ng package. So, ano yung gagawin mo? Ang gagawin mo lang is magre-refer ka lang ng mga tao. I-share mo lang yung link natin. Or, nag-iikot po kami ng Pilipinas ha. Punupuntahan po namin bawat leaders. Pero meron po mga certain conditions yon, lalo na kung nasa malayo kayo. Kung nandito po kayo sa Cavite, Luzon, medyo madali-dali. Pero mga probinsya po, talagang tinuturuan din po namin sila, tinututukan. Pero may mga certain conditions, pero madali lang po yon. So, ang kailangan nyo lang pong gawin is mag-decide po. Gawin nyo po yung business. Now, ayan, Aileen, nag-avail ka ng package kasi gusto mo magkaroon ng income naman. Sawa ka na sa pagiging empleyado. So, ang gagawin mo, mag-refer ka ng mga tao sa amin. Ayan, Miss Aileen, 8 lang ba yung kamag-anak? Aileen Kosing? 8 ba yung kamag-anak mo? Nandiyan ka ba? Ayan, lahat na lang kayo. Lahat ng nandito. Ang kamag-anak nyo ba ay nasa 8?
8 lang? Ayan. Can I see some answers? Marami po, more than 8. Okay, ang mga kaibigan nyo ba nasa 8? 8 lang din? Lampas po. Ang mga kapitbahay nyo ba nasa 8 lang din? Nasa 8. Pakibilang yung kapitbahay nyo, nasa 8 ba sila? Okay, sabi nila more than 8. Bakit ko tinatanong, bakit ko sinasabi yung 8? Kasi, yun po yung ating pagsisimulan. Okay lang ba ang pag-usapan natin ngayon is 8 lang muna? Hindi po marami muna. Teka, paano ba itong burahin itong nagdo-drawing na to? Teka lang ha. Clear all drawings. Alright. Ayan, pag-uusapan po natin is 8 lang muna. Saka na, kung mas madami po, mas okay actually. Kaya halimbawa, meron kang 8 kamag-anak mo o 8 kaibigan, may tanong pa pala muna ako. Okay, kung kayo po ay aasenso o yayaman, sino po yung inyong isasama o gusto nyong makasama rather? Kung kayo po ay aasenso o yayaman, sino po yung gusto ninyong makasama? Ayan, ano pong sagot nila? Pamilya. Family and closest friends, of course, di ba? So, sila po yung una nating i-refer or i-invite. Bakit? Siyempre, ikaw nakakita ka ng magandang opportunity, i-share mo din sa kanila para magbago din yung buhay nila, para makasave sila, di ba? Magkakaroon pa sila ng lifetime discount sa ating products kasi essential naman talaga ang vitamin C sa ngayon. And yung vitamins naman natin, hindi lang siya basta-basta vitamins, okay? So, halimbawa, na-invite mo, na-refer mo sila, and nag-avail din sila ng package kasi nagusto nila yung products and opportunity. Ayan. Bibigyan ka ni MCOR ng reward na 5,850 pesos. Pwede na ba? Okay na ba yon? Hindi naman ikaw nagpaliwanag. Kami ang nagpaliwanag. Ikaw, in-invite mo lang sila. Yun lang yung trabaho mo. Pwede na ba yon? Yes or no? Sabi ni Mary Ann, yes. Pwedeng naliliitan ka pa sa ngayon, pero actually, ROI na ROI ka na yan eh. Balik na yung iyong puhunan, di ba? Tumubo ka na. Pero wait, papunta pa lang tayo sa exciting part. Okay ba yon? Kasi nagsisimula pa lang tayo. Pero, let me remind you again, ano ba yung cycle ng empleyado? Pasok, uwi, tulog, repeat. Ang output will be utang, sahod, repeat. Ano naman, yan, good news naman, si MCOR din, meron din siyang cycle. Kung ang employee merong cycle, si MCOR meron din. Ano yung MCOR cycle? Refer, repeat. Ito lang yung gagawin mo, lagi ka lang magre-refer. Paulit-ulit, yun lang. Ano yung output pag ginawa mo yung MCOR cycle? Encode, encash, invest, repeat. So sa tingin niyo, ano yung mas madaling gawin dito sa dalawang cycle? A or B? Anong sagot nyo? A or B? Ano yung mas madaling gawin? B, of course. Ang hirap kayang pumasok, uwi, tulog, repeat. Diba 10 years mong gawin yan, nakakasuka na, nakakauta. Ano yung mas madaling output? Or mas magandang output rather? Yung employment or yung MCOR? Ano yung mas magandang output? Employment or MCOR? MCOR, of course. Sino ba naman ang gusto ng buhay na utang, sahod, repeat, utang, sahod, repeat? Siyempre, mas masarap yung nag-encode ka na. Habang nag-encode ka, nag-encash ka, tapos nag-invest ka pa, and then paulit-ulit. Okay, balik tayo sa exciting part. Ayan, nahanap mo yung 8 kaibigan mo, kamag-anak, kakilala. And ano yung gagawin ngayon itong mga na-refer mo? Siyempre, gagawin din nila yung MCOR cycle, which is refer, repeat, di ba? Pag ginawa nila yan, magkakaroon din sila ng 5,850. Tapos ikaw, magkakaroon ka ng 25,500 pesos. Pwede na, no? Di ba? Kung sinesweldo mo yan, kung ang sweldo mo sa opisina is nasa 15K, di parang nagtrabaho ka na rin ng almost 2 months niyan. Na parang bonus na, correct? Eh, syempre, yung mga na-refer mo, gagawin din ng MCOR cycle, correct? Ikaw naman, bibigyan ka MCOR ng reward na 204,500 pesos. Pwede na ba? iPhone Peps. Ayan. Kung sino ka mang iPhone Peps, ano ang gagawin mo sa 200,000 pesos na makukuha mong reward mula kay MCOR? Ayan. Kayo, anong gagawin nyo sa 200,000 na makukuha nyong reward mula kay MCOR? Kung mapapasa kamay nyo na, anong gagawin nyo? Sagot kayong lahat. Negosyo, i-shopping.
Dagdag business po. Ipuhunan ko po. Pang down sa car. Yun. Hindi pa rin nagbabago yung focus ni Ate Labs. Pang down sa car. Siyempre, love na love niyan si Kuya Pato eh. Kahit deny pa yan. Char. Yan, siyempre, gagawin din nila ang M-Core cycle. So, magkano kaya yung ibibigay na reward sa'yo ni M-Core? Ayan, eto yung nakakatuwa. Yung 5,000 pesos mo, eto yung mangyayari. 1.6 million pesos. Yan yung ibibigay sa yung reward ni M-Core. Ano ang gagawin nyo sa 1.6 million pesos? Pangdagdag account sa M-Core para mas lumaki ng lumaki. Pang-add ng stocks at account sa M-Core. 1.6, laki nun na. Buy car para makasama ako sa lakad nyo, coach. Wow, ayun. O nga naman. So again, this is our low-end package or lowest package, yung 5,000. Kasi meron tayong pang-business talaga. Kasi sa mga negosyante, yung 5,000, kino-consider po nila yun as a joke. Ano yan, joke? 5,000? Opo, yun po yung reality. Kasi kahit ako, ang lagi ko pong kinukuha mga package, every time na nagbi-business ako, yung pinakamalaki. Bakit? Kasi gusto ko ng mas malaking income. Diba? Kung kayo po yung papipiliin ko kayo ha. Ano yung gusto ninyo? 1.6 million o 31 million? Pili kayo, 1.6 million or 31 million? 31 million, di ba? Ayan, ito yung ating business package, yung ating Immune Booster Hyperset and Slimming and Beauty Hyperset. So, ano yung inclusion nito? Ito yung ating high-end package, yung pinakamahal. Gaano kaya kamahal yung pinakamahal, di ba? Nakakakaba. Alright. Ang inclusion po niyan, meron siyang 18,000 worth of products. Plus, meron siyang kasamang system na para kang meron sarili mong travel and tour agency. Na kung magtatayo ka ng ganitong negosyo, kailangan mo ng 500,000 pesos na puhunan. Kasi kailangan mo ng pwesto, kailangan mo ng system. Tapos, ayan, meron siyang kasamang discount voucher worth 15,000 pesos. Tapos, wala kang liabilities and responsibilities. Hindi mo kailangang umupa ng pwesto, hindi mo kailangang magbayad ng tao para gawin yung business. 18,000 lang po ang ating high-end package. Ang tanong, mahal or mura? Sa negosyo po Pag pinag-usapan negosyo, mahal po ba yung 18,000 or mura? Ano pong sagot nila? Ayan, sabi ni June, mura. Sabi ni Abe, mura, abot kaya. Opo, kasi ang pinaka-mura ko pong naging negosyo before is sari-sari store. Hindi naman kumita. Pagod na pagod pa ako. Tapos araw-araw stress ako. Diba, eto 18,000, pero ano yung pwede kayang ibalik ng 18,000 sa'yo? Kasi maliban dun sa, once kasi na inavail mo yung package na 18,000, meron ka ng products na worth 18,000 din. So parang bumili ka lang ng products, correct? Yung membership parang libre na nga eh. Tapos may system pa. Pero ano yung pwede pa sa yung ibigay na kagandahan ng 18,000 na iyong pinang-member? Ayan. Sa unang 8 na kaibigan, kakilala, kamag-anak mo, bibigyan ka ni M-Core ng worth 17,200 pesos na reward. Plus, kung magagawa mo yan within 1 month, kahit dalawa lang, dalawang direct, dalawang kumuha rin ng ating high-end package, meron ka pang bonus product na worth 10,000 pesos. Ganon siya kaganda. Yan. Tandaan nyo hindi lahat ng kakilala ng nanay mo, ng kapatid mo, ng best friend mo, kakilala mo. Kanya-kanya kayong circle of friends. Yan. Siyempre, gagawin din nila yung M-Core cycle na tinatawag, which is mag-refer, and then repeat. Pag ginawa nila yon, meron din silang 17,200 pesos plus 10,000 worth of products. Tapos ikaw, bibigyan ka ng M-Core ng 80,000 pesos. Sa smaller package pala yung 25. Ayan, bibigyan ka ng M-Core ng 80,000 pesos na reward. Kahit hindi naman ikaw na yung nag-refer. And then, ang susunod niyan, gagawin din nila yung M-Core cycle. Bibili sila ng package para maging dealer. Bibigyan ka ni M-Core ngayon ng 640,000 pesos. And then next is 5,120,000 pesos. My question is, ayan, yung 31 million kaya, makukuha kaya dito with M-Core? Yung simpleng buhay kaya, abot kaya with M-Core? Yes or no? Sabi ni Riza, yes. Yung iba, anong hula nyo? Kaya kayang makuha dito with M-Core? Yes. Yes, okay. Kasi ang susunod po dito,
Pag ginawa po nila yung M-Core cycle, ang inyo pong magiging reward is 40 million pesos. Sobra pa, lampas pa, 31 million lang yung simpleng buhay. Pero ikaw nakuha mo 40 million, di ba? Nakakatuwa. Ayan, palakpakan po natin. 40 million pesos na hindi mo pala kailangan mag-invest ng 1 million or 2 million para kumita ka ng malaki. Kailangan mo lang pala talaga is gawin yung tamang cycle na tinatawag. Ayan, magpapakilala po ako kasi tapos na po ako eh. Ayan, ako po si Mai Balmeo. Ayan, lahat po ng wala, meron ako nung kabataan ko. Ano man po dito na wala kayo, yan, kino-congratulate ko po kayo kasi appear po tayo. Eh, hindi pa ibig sabihin na mahirap tayo, wala tayong tinapos, ibig sabihin wala nang pupuntahan yung buhay natin. Tama? Meron po, nasa atin po yung desisyon. Kung lagi nating uunahan ng takot lahat ng mga bagay, wala po talaga mangyayari. Mas matakot po tayo na manatiling mahirap. Namamatay tayong mahirap, na hindi natin mapatapos yung mga anak natin, na mawawala na lang tayo sa mundo pero wala pa rin tayong silbi, wala man lang tayong naiwang legacy, correct? So mas maganda mawala ka sa mundo, marami kang natulungan. Kung ikaw man sa ngayon, may kaya ka, tingin mo hindi mo kailangan tong extra business na to, okay lang, pero paano yung mga kakilala mo na pwede mong bigyan ng magandang pagkakataon? Diba? Yung mga kakilala mo na alam mo na kailangan din nila tong opportunity na to. Yan ang bahay po namin dati nung bata ako. Ganyan lang po yung itsura, tagpinyero at kahoy, lagi po kaming nadedemolish. Yan. Sabi po ng aming presidente, ang buhay ng tao pwedeng magbago. So from wala po kaming bahay, wala po ako lahat. Ayan, ngayon po, marami na po kaming mga properties. Sabi nga po, work so hard that expensive becomes pocket money. Magtrabaho ka na magtrabaho ng mabuti, dun sa tamang cycle. Para lahat ng namamahalan ka sa ngayon, lahat ng mga hindi mo kayang mabili, lahat ng hindi mo ma-afford, mabibili mo sa tamang panahon. Yan. Marami na po kami mga properties and bahay. Hindi ko na po i-share yung iba. Kasi nakita na naman ng iba dito. Ang ipapakita ko na lang po, wag na lang. Sige. Okay na, magdi-dinner na tayo. Yung mga na-invite po, maraming salamat po sa pagbibigay po ng oras. Maaari pong kayo magtanong dun po sa mga nag-invite sa inyo. Kung meron pa kayong mga any further questions. And kung gusto niyo po yung business pero tapos po kayo sa puhunan, meron po tayong paraan dyan ha. Kausapin nyo lang po yung mga nag-invite sa inyo. And with that, thank you. Picture po tayo. Yan. Pwede po ba mag-open cam? Picture po tayo. Thank you so much po to everyone. Bukas po kami, nasa Antipolo ba yung abing, book? May bangs. Ayan, nasa Antipolo po kami bukas, pero nasa estansya muna kami ng umaga. Ayan, 1, 2, 3. Smile po tayo ha. Smile.